Nagbabalik ang Sentro Balita Weekend. Tumanggi si dating Davao City Court Sheriff Abe Andres sa anyay partisan politics. Si Andres ang sheriff na sinuntok ng nooy mayor at ngayon Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos siyang ilista bilang testigo ng prosecution panel para sa impeachment trial ni VP Sara. Pero may sagot dito si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. May ulat si Sheila Natividad. Ito si dating Court Sheriff Abe Andres na sinapak ni nooy Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte taong 2011. Nagganap ito noong magpatupad ng demolition order sa lungsod. Makikita naman sa kopya ng pre-trial brief ng prosecution panel na nakuha ng PTV News na nakalista si Andres bilang posibleng testigo sa magiging paglilitis sa impeachment case ni VP Sara. Ang dahilan, maaari kasing patunayan ng dating sheriff ang posibilidad na gumawa ng karahasan ang vice-presidente dahil naranasan niya na mismo ang pagdapo ng kamao nito sa kanya. Pero sa isang Facebook post, humiling si Abe na huwag na siyang idamay sa kahit na anong partisan umano na usaping pampolitika. Sinagot naman ito ng direkta ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong sa isang forum. We understand the apprehension of Mr. Abe, no? Kaya na medyo hesitant siya. And we understand that. That's a raw emotion. Dahil yung na-experience po niya kay Vice President ay for a person, it is not something worthy to relive no? Kung sa akin din nangyari yun, medyo traumatic din yung experience na yan. Dagdag pa ni Adyong, sumunod lamang din sila sa direktiba ng impeachment court na magsumite ng listahan ng mga posibleng iharap na testigo para sa trial proper sa July 6. What I'm trying to say is that the court is actually a non-partisan venue to discuss accountability mechanism of the Constitution. Hindi rin kasi ang dating sheriff o kahit na sinong testigo ang magdedesisyon kung pwede bang hindi sumipot sa paglilitis, kundi ang mismong Senate Court. Ang pagkakaalam po natin ay once the court issues subpoena or invitation, mukhang yung ating choice whether to appear or not would not no longer be will no longer be relevant, no? Especially if it's a subpoena coming from the court. Sa Articles of Impeachment, nakasaad ang umano'y pagtatangka ng Vice-Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang magbitaw ng pahayag na may inutusan na siya para ipapatay ang mga ito. Ito rin ang dahilan kung bakit may nakalagay sa reserve witnesses ng prosecution panel na isang psychiatrist. Kaya kasing patunayan ng isang profesional ang kalagayan ng pag-iisip ng vice-presidente at ang posibilidad nitong totohanin ang kanyang pagbabanta. Kaya nga po ang sinasabi po natin is that the court has that discretion to issue invitation and subpoena. And kung naka-issue naman po ang korte ng subpoena, doon sa mga potential witnesses, sabi ko nga po, personal choice is already immaterial. Kasi the court is exercising their constitutional duty to try and decide the case. Samantala, naghihintay na rin ang House Prosecution Panel sa i-issueng pre-trial order ng impeachment court na magiging roadmap ng paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente. Sheila Natividad, para sa Bayan.